Alright, welcome again. This my channel, Share Your Story, Ronnie Harobel. Welcome! And kung bago pa lang po kayo nakapanood sa aking channel, don't forget to like and subscribe. And comment po kung ano po yung mga pananaw sa ating pag-uusapan sa bagong video nito. Anyway, we're gonna talk about today about the situation ng ating pong Pilipinas pa rin patungkol po sa pangyayari about the conflict of ICC law and the Philippine law. So, yan po ang sa itaas na nakita nyo naman kung ano pong ating pag-uusapan ngayon sa video ito ngayon. Anyway, bagong lahat ay ako'y nagpapasalamat po sa patuloy po na aking member na si Ma'am Coley Joyce channel. Bisitahan niyo po siya at subscribe niyo po ang kanyang channel. At talagang he's a very good person po. From Japan, she's a Filipina. And also Sir Larry na patuloy po nagpapalipad po sa akin ng mga regalo. Sir Larry, thank you sa iyong patuloy na supporting po sa aking channel. At naway pagpalain po kayo. At ganun po ang aking second account. Huwag po natin kalimutan. Okay, Church Ministry of TSUGC. Yan po ang aming sa aming ministry po sa TSUGC as I am a pastor of this ministry, of this church, and a leader of this ministry. So thank you for this subscribe to in my second account. Anyway, we are here. We're gonna be talk about this before we're going to proceed. Basa muna tayo at we will quote in this verse in the Bible in Isaiah chapter 5 verse 20. Woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. Anyway, that's po yan pong ating verse na ating inilahad sa video na ito. Kaya po ating po pag-usapan, ipapatuloy ang nangyayari po sa ating bansang Pilipinas. And dito po ang aking commentary na naway po hindi pong suportahan pa rin. So anyway, ito pong nakakalungkot ngayon sa ating Pilipinas at magkapatid ating President Bongbong Marcos and Senator Amy Marcos ay tampo si Senator Amy na lang po ang ating pakinggan kung anong pong nangyayari sa magkapatid. Okay, so hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. Nakikita ko lang pag public events. Yung parang nagalit yata sa inyo nung is it President po? Yes. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo, yung mga sagot hindi tumutugma, hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Yun po at minsan lang po kasi nakikita at marami pong nagmaharang according po sa ating senadora Amy Marcos. So yun ang pong sabi niya kasi iba-iba kasing sagot ng mga iniimbitahan po doon sa hearing, sa Senate hearing po. So yun po ang reason ng ating senadora. Talagang I salute her talaga, na talagang napakatalino para sa akin. Nakita ko matalino si Senador Amy kasi pinanood ko yung kanilang discussion nila doon sa Senate hearing so halos actually even I talagang totoo na nga naman magkaiba-iba ang sagot ng bawat panig po ng isang ay hindi panig kundi yung mga tao na nandun po sa sitwasyon na patungkol po sa ating former president. Nandun po ang DOJ, nandun po ang police o si General Tory, si Secretary Remulla at ang mga nandun po ang lahat, nandun po sila lahat. Kahit yung pong dating best friend ng ating former president ay nandun din po. Anyway, hayaan na po natin sila dyan. Anyway, dito na naman po at tingnan natin kung ang tanong kasi doon
nung hinuli po ang ating former president sa ang kanila pong pinag-usapan ay patungkol po na ilang oras ba talaga nahuhulihin, no, yung may sabi pong the time o tinatawag pong warrant. So kahit pa ako'y nakikinig at talagang malaki ang nakuha ko at nakalaman ko dito patungkol sa kanilang mga assassinate hearing po. Natutuwa po ako dito sa mga sitwasyon. Parang dumating sa akin na parang gusto ko rin mag-aral ng abogado pero huli na eh. Anyway, let's see what happened. And ang tanong dito ni Senador Cayetano patungkol po na ilang oras pa talaga. At sinagot naman, at sinabi din naman, sinuportaran din naman ni Attorney Medina na isa pong professional advisor pagdating po sa law. Okay, let's see about this video. Diba? But I don't think I'll be able to put a really good petition to the Supreme Court or to the RTC in 2 days. Diba? So to say may 12 hours na. So my question was really, hindi ba part ng due process then yung reasonable opportunity to the best defense available to you? If I may, Senator, there are actually no clear constitutional or jurisprudential standards on the quality of legal service as an aspect of due process. But it's arguable that the quality, the opportunity to get quality legal service, the opportunity to get to submit a quality legal work should be should be also part of the guarantee of reasonable opportunity to be heard of due process. So personally, I would agree, but unfortunately, it's still something that should be argued po. Maraming salamat. Sige. I just wanted to make the point na for me, yung part ng due process doon is yung best defense available sa kanya is made available precisely. Because if you will dictate to me ano defense ko, problema yon, di ba? So, kung titignan mo sa Hague, so hindi nila pwede pang question dun sa unang hearing, let me just call it unang hearing, yung jurisdiction, yung pagpunta doon, and then September pa. Dito, unless you're caught in flagrante delicto and unless i-inquest ka, a number of days ang ibibigay ng fiscal, tapos sasagutin ng abogado mo. So mahaba pang proseso bago ka, and that's for simple cases, for theft, etc. Lalo pagka for murder. And even sa inquest, may time na binibigay na papakawalan mo. So I just wanted to make that point na ibang-iba. And just an observation, Madam Chair, dito po sa information on the surrender and transfer, nakalagay kasi dito, number 14, the ICC representative informed Mr. Duterte the next step that would be followed, that he's going to be transferred to the ICC detention center by the Dutch authorities. He was informed that he was being arrested in the implementation of ICC warrant for arrest, that he was informed he will be checked by medical professionals. He was informed he has the right to receive family visits. He was informed that his first appearance will take place soon. He was informed he would be taken to a hospital. He was informed he would receive a folder at the detention center with his rights and information on the next procedural step, no? And then si E.S. Miguel Dia, ang sinabi niya, what did he say about sinabi niya the next day pa, or hindi, may sinabi siya after the hearing, di ba? Na basically na hindi pa nila alam yung charges. So again, tama si SOJ na iba sistema nila. For all we know, they were following their system. But that's my point nga. Iba sistema nila sa atin, and we subjected not only an ordinary Filipino citizen but a former president to that. So parang on trial din tayo doon. So, I'll defer back to you, Madam Chair, but later I have some questions on fact. Yes, sa news footage. So, yun po. At napakinggan naman natin yung sinabi po patungkol doon sa ilang time ba talaga yung warrant, no? Mayroon bang
sabi nga ni Senadora Cayetano is para sa kanya kahit 2 days po hirap siya mag-aral tungkol po sa law. So may mga situation po kasi even po si Attorney Medina sinabi din po na kanya, pero may mga discussion pa rin nang nangyari doon patungkol sa kanyang situation. Kasi nga it is yung conflict po talaga yung ICC law at Philippines law. So hindi talaga siya para sa akin. This my commentary. Hindi naman po ako abogado. According naman sa nakikinig po na sa mga ganong situation na sinasabi ng mga lawyers at sa po at pakinggan natin po sa Senate hearing. Diba? So may konflikto. Kaya kahit po sa si Senate Senador Escudero ay sinabi niya din po before yan nung napanood ko ay konflikto po talaga. Kahit po yung dati sinabi ng mga kahit po si Remulla si Boying, Secretary Boying ay sinabi rin po before. Kailan nag-iba yung kanyang sinabi ngayon, no? That's I heard from them. So ngayon ay yan nga ang naging situation ngayon. Pero pakinggan natin po si Attorney Regal. She is paborito ko pong abogado na lagi ko pong pinapanood sa Facebook. This is where we are now. A former president, Rodrigo Duterte, arrested under an international warrant. A nation divided. Some calling it justice, others calling it political persecution. But at the heart of it all is a simple question. Was the arrest done legally? Kaya kung sayop ang proseso, mahimong iligal ang pagdakop. If there were lapses, then those responsible must be held accountable. Ibalik nato ang pagsabot. Under Philippine law, there are only 2 types of arrests. The first is the warrantless arrest or dakop nga walay mandato sa korte. A warrantless arrest is only legal under very specific conditions as provided under Rule 113, Section 5 of the Revised Rules of Criminal Procedure. If the person is caught in the act of committing a crime or tawag na to ani in flagrante delicto, nakit-an sa pagbuhat mismo sa krimen. Ang ikaduha nga klase, if law enforcers have personal knowledge that a crime has just been committed. And the third is if the person is an escaped detainee or kanang ni-eskapo siya gikan sa prisuhan. Mauning pwede walay kailangan nga warrant. Mauni ang simple nga rason. Kung walay usas sa mga rason nga naa sa balaod, dili pwede ang warrantless arrest. Ang ikaduha nga klase nga warrant is the arrest with a warrant. Dakop nga adunay mandato sa korte. For any other arrest to be legal, there must be a warrant issued by a judge as required by Rule 113, Section 6 of the Revised Rules of Criminal Procedure. More importantly, the Bill of Rights, Article 3, Section 2 of the 1987 Constitution, guarantees that no person shall be arrested except by a virtue of a warrant issued by a judge based on probable cause. Mao nga kung sayop ang pamaagi sa pagdakop, mahimong illegal kini. So now we ask, which type of arrest was this? The warrant came from the International Criminal Court or the ICC, a body that the Philippines withdrew from in 2019. Did this warrant hold weight in our legal system? Did the police properly serve it? Or did they treat it as a warrantless arrest using force without following due process? Police Major General Nicolas Torre, the officer in question, struggled to explain whether the authorities followed proper legal procedures. Did they uphold the law? Or did they bend it? Mauni ang problema. Kay kung ang pagdakop illegal, mahimong adunay mo sanay nga baliko nga hustisya. And that's why the whole country is watching. The Senate investigation is not just about Duterte. It's about how we uphold justice for anyone, for everyone. This Senate investigation led by Senator Amy Marcos is not just about uncovering the truth. It is in aid of legislation. The goal is to ensure that no Filipino, whether an ordinary citizen or a former president, will be arrested unfairly again. Ang atong nasod,
nagtanaw. This case will set a precedent on how justice is served, not just for the powerful, but for every Filipino. The nation is hoping that the Senate committee, headed by Senator Amy Marcos, will recommend the filing of appropriate charges against erring officials. Kung adunay mga nalapas nga balaod, kinahanglan manubag ang mga responsable. At the same time, since this investigation is in aid of legislation, it is hoped that this will lead to stronger amendments to existing laws. Laws that will protect Filipino citizens from being unfairly tried in other countries, especially when our justice system is functioning. Dili ta gusto nga ang mga Pilipino dakpon lang sa ubang nasod kung naatay kaugalingong hustisya nga angay sundon. So what will the Senate do? Will it uphold the rule of law? Will it protect our sovereignty? The world is watching. The Philippines is watching. Ug ang pangutana, magpaabot lang bata o maningkamot ta nga ang hustisya, hustisya gyud para sa tanang Pilipino. Another day, another Regal POV. Alright, yun po, napakinggan po natin si Attorney Regal. Alam nyo kasi maganda pong papaliwanag ni Attorney Regal, and hindi siya basta-basta kumukuha kung saan-saan, hindi yung sa kanyang opinion, but it is only by the content of the law. So talagang i-expound, or hindi i-expound, kundi kanya pong pinakita ano po yung dapat po at hindi, dos and don'ts. So it's naging clarify po, at din po kay Attorney Medina, isang professional din po na abogado, at siya pong advisor, no? Di ba? Doon sa Senate hearing na inibitahan po ni Senador Amy at ni Senador Cayetano po. So nakikita naman natin po, natarinig po, kaya po naging matalino tayo sa maging ganito ay kasi po yung sa Senate hearing ay nakikita natin kung paano po ang nangyayari doon sa kanila. Mahigit na lang oras ang ating pong pinanood doon, at talagang nakita natin kung paano po. Kaya po tama nga yung sinabi nga ni Senador Amy, talagang nagalit o nagtampo, anong dapat mong word na magagamit natin, according to Senador Amy, kasi hindi po sila nakakita at may humaharang, no? So ang hirap kasi mga ganyang situation, no? At anyway, sana po ang akin na pong hiniling at pinagpipray na sana po maging maayos po ang Pilipinas, maging normal na po tayo, dahil po alam nyo po kasi ang una pong apektado dito ay yung mga mamamayan, yung mga, lalo na po yung mababang low income, at yung tawag po natin isang kahig, isang tuka lang po, at isa na po ako dyan. At lalo na po yung sa aming church ay halos po mahirap ang mga members namin sa church, kaya po yung anong maklaseng problema, sitwasyon po sa aming mga sa aming ministry ay wala po kaming nisingkong duling na nisingko po na nakukuha po sa government, kundi personal po naming pira. Kahit po itong vlog na ito ay totoo po, katotohanan ay naging part na ito ng ministry na po kami magkakaroon po ng source of income, pagdagdag po sa ministry na para po makatulong po kami sa aming mga kapatid sa panampalataya dito sa TSOGC. So nakikipakinggan po natin yan kung napanood niyo po, at talagang nakita natin. Kaya po nagsabi po ng ating senadora, Senador Amy, ay magkaiba-iba po kasi ang kanilang mga pagpapaliwanag. Kaya sabi ko nga, matalino nga talaga si Senador Amy. May judgment man sa kabila ng FPRRD, no? Mga taong bayan doon, suporta ni FPRRD, mga taong bayan. Dito rin po sa DBBM. Nakakalungkot lang, as still I believe Senador Amy, I never doubt him. Hindi po ako nag-confuse sa kanya. So dahil po nilatag niya lang po, kung mayroon man namang nilatag siyang di maganda, actually nakita naman natin po on hearing, kasi pinatunayan naman po ni Senador Amy na nasa tinatayuan niya po kung ano pong konstitusyon o law, ng konstitusyon ng ating law, especially na sa legislative po siya, ay sana po maging maayos lang, magabayan po ang ating mga senadors, although by June pa sila makapag talagang kasi alam nyo, sabi nga si Senador Escudero ay hindi pa gumagalaw. So tingnan natin for what will happen for this coming June.
So pag-pray din po natin yung pinatawag pong peace, kasi po pag dumating na makauwi po si Senador si FPRRD sa Pilipinas, sana po ay magiging maayos lang, maging normal lang. Kaya yan pong pinagpe-pray natin, kasi apektado po lahat, lalo na po tayong mga mababang na sa low income po. Okay? So again, this is your story, Ronnie Harbel. Sana po may nakuha pa kayong aral dito, kasi ako po talagang may nakuha kong aral pagdating po dito sa kasong ito kay FPRRD. Natuto po ako sa layi, sa jurisdiction, sa due process, sinabi pong direct or indirect, or what time and warrant na dapat po ang gawin. So nakita natin kung nanonood po kayo, at lagi ko nga ngayon pinapanood to, sabi ko nga so kasi dito ako naliliwanagan pagdating po sa ginanap po ni Senator Amy. So nakakalungkot, iba-iba pong yung sagot. So I'm not biased according po sa video na yon. Okay, so sana po maging maayos lang po ang ating Pilipinas, at patuloy po tayo. Kung sino pa po nakaluklok diyan sa government, wala naman po tayong gumagawa kundi dahil po binuto natin po sila. So siguro let's keep on na lang siguro ang ano man ang gagawin nila doon sa kanilang posisyon, sa kanila na po yon. So kaya nga this coming May, mag-vote po tayo ng tamang tao, kasi hindi po ang Diyos ang naglagay po sa kanila, kundi tayo din po ang naglagay. Okay, so this is Pastor Ronnie Harbel. Share your story. Don't forget to like and subscribe. Then paki-comment po what is your opinion and comment. So importante lang po, we always be in the content, okay, and niche, no? Alala po, kasi mga vlog ngayon ay alam niyo na. So be careful po. Okay, so this is Share Story Ronnie Harbel, o Pastor Ronnie Harbel, na naway pagpalain po tayong lahat, at huwag po natin kalimutan na manalangin po sa ating Panginoon in the name of Jesus Christ. God bless po sa lahat. See you again on the next video. Bye-bye.